So, let's all give a warm welcome. Let's all stand up and welcome Coach Ramil, Engineer Ramil Di Maculangan! Ayun. Good evening, guys! Good evening sa ating lahat. Grabe. It's been a while. So thank you so much sa inyong napaka-energetic na pagtanggap. Ayan, makakahinga na ako. Okay, so before I begin, magpapakilala muna syempre ako. Kanina pinakilala na ako. Ramil Di Maculangan at your service. So yun nga, sabi nga nila, electrical engineer by profession. And ang dami nagtataka, ba't nandito kami sa iyo? Sana ang layo-layo. Di ba? Sino mo mag-aakala wala kaming kinalaman sa health and wellness? Di ba? Wala rin kaming kinalaman sa business, pero we are here. And yung isi-share ko sa inyo, actually, gusto nyo ba to? Parang hindi. Gusto nyo ba talaga to? Ayan, so, ano daw? Gusto ko yun. So, ito, i-share ko lang sa inyo. Ano ba yung pwede nating gawin para makapagpa-on the spot tayo this week? Ayan. So, sino dito ang nakaranas na ng on the spot? On the spot. Nararamdaman niyo pa ba yung feeling? O, nararamdaman ko yung first on the spot ko. Ayan. So, konting storya lang to, mabilisan lang. Yung unang on the spot ko, di ba, nag-PPPS. Ganyan. So, hindi kami marunong mag-present. Hindi kami marunong anything. Pero sabi ko, pupunta ko ng Batangas, pupuntahan ko yung ninang ko sa kasal. O, di ba? Ganun. Ang mga upline ko, nasaan? Nasa QC. So, ito ba yung matindi dyan? Nahihiya akong dalhin yung upline ko sa Batangas. So, anong nangyari? Napilitan akong mag-present. O, di ba? So, sabi ko, bahala na. So, hindi naman niya alam yung ipe-present ko. Di ba? Pero ito yung matindi. Alam niyo kung bakit? Nag-present ako, hindi ko nga alam anong ginawa ko. Pero ito yan. On the spot, 500 points. Gusto niyo yon? So, ibig sabihin, hindi pala kailangan ganun kagaling. Ang kailangan lang, makita nila yung intention mo maganda. Tama? Kasi ang intention talaga, may health concern kasi yung ninang namin. So, kumbaga sabihin natin, I want them to be of the best health talaga. Okay ba yon? So, actually, yung on the spot, kaya nating lahat yan, tama. Pero ano ba yung pwede kong i-share sa inyo para mas mapadami? Gusto niyo yon? Ayan. Pero konting story lang about, syempre, I'm not doing Usana by myself. I'm doing this business with my wife. So, my wife naman is a lawyer by profession. So, dati siyang connected sa public attorney's office. Kaya nga ang dami nagtataka, why would an engineer and a lawyer bigla na lang nag-resign sa trabaho? Di ba? Ang tatapang. Nag-resign sa trabaho, ginawa yung Usana. And ito sino dito yung may family? Yan, mas mararamdaman nyo kasi na gusto nyo ng time freedom pag meron kayong family talaga. And iba-iba tayo ng reason, pero yun talaga yung isa sa naging vision ko when I started Usana. Nasabi ko nagawa nila, sila may time freedom, ba't kami? Hindi namin kakayanin. So we really pursued Usana business. At dahil dyan, di ba, nagbago ang lahat. So we started 2014. So going 10 years na kami sa Usana. O, di ba? Going 10 years and getting stronger, syempre. And ang masaya talaga dito sa Usana, it's every now and then, meron kang bagong natututunan. Parang nagle-level up yung sabi natin yung vision mo about it. Kasi nung una lang talaga, alam niyo yung unang reason ba't kami nag-Usana? Gusto lang talaga namin ng discount. Honestly. Then after gusto namin ng discount, nakita ko yung kasamahan ko, ba't siya kumikita ng ng 5,000, 10,000? Ako din, gusto ko din yan. So yun din. O di ba, nagsimula ng part-time lang. O gusto ko lang ng extra income. Sabi ko nga yung 2,000 na una kong yung una kong income po sa Usana 2,000 pesos. Pero tuwang-tuwa na ako yun. Imagine 2,000, pang grocery ko na yan, pang kain ko na sa labas. Sino bang ayaw ng ganun? Minsan kasi hindi lang tayo thankful dun sa nare-receive natin. Pero pag yung 2,000, pinahalagaan mo, magiging $2,000 yan, tama? Yun talaga yon. Okay? And because of Usana, sobrang dami na nangyari. Siyempre, ang na-enjoy talaga namin yung mga travel. Ang una ko pong travel sa Usana, nakarating po ako ng Australia.
Hindi na po bang makakala na makapunta kami na Australia, yan, sa Korea, saan pa ba nakating? Nakapag-Asian cruise kami, Bali, Indonesia. So, it's all because of Yusana. Kasi kung wala namang Yusana, wala yan. Hanggang ano lang kami, bahay, trabaho. Siyempre, kung wala kaming ginawang bago, hanggang ngayon, bahay, trabaho pa rin kami. So, di ba? So, we are so thankful about this opportunity na yun din yung gusto namin talagang i-share sa bawat isa na pinag-sharean din namin. Okay? And dahil dyan, ito na, punta tayo sa next, sa sunod na topic, yung on the spot. So, sino dito, ako talaga, wala pang tanong. Sino dito talaga, yung nararamdaman niya, kaya ko naman eh. Kaya ko naman talaga eh. Di ba? Pero, ba't ganun? Ba't ganun? Okay? Pero, share ko lang sa inyo, actually, last year pa talaga, laging iniisip ko talaga, it all starts with belief talaga eh. And meron ako napanood na video, hindi ko na lang ipapanood sa'yo, pero sobrang laki ng, ng impact sa akin na sabi dun sa video na yon, don't settle on your reality or perceived reality. Settle on the possibility. Sabi ko, no, posible naman. So, di ba minsan, ang feeling natin, kasi, hindi ako magaling. Kasi, parang na-stuck ako. Kasi, parang ganyan. So, ang dami nating drama sa katawan. Minsan, yun yung nagiging totoo. Tama? So, ang mahalaga lang talaga, alamin natin, ano ba yung susunod na pwedeng mangyari? Ano ba yung best or better thing na pwedeng mangyari bukas, makalawa, this week? Di ba? Doon tayo maniwala. Okay? So, bawasan na natin yung negativities, yung drama. So, mas mag-focus tayo. So, anong pwedeng mas magandang mangyari? Tama? So, we all started with that belief. And it's true. Diba? And, grabe, ano ba yung pwede natin gawin? Siyempre, trabaho pa rin. So, walang secret formula sa'yo sana. You just have to do the business. And ano yung ginawa namin para ma-regain ulit yung momentum? Siyempre. So, PPS mode. Sino dito nasa PPS mode? Okay, parang konti tumaas. Yung totoo, sino dito yung nasa PPS mode? Di ba? So, pag wala dyan, ako, baka hindi kayo nag-iusana. At gusto ko lang i-share sa inyo, ito yung naging PPS mode namin since nagsimula yung quarter na to. Gusto nyo ba ng ganito? Yeah. So, in 2 months, hindi pala, wala pa palang 2 months. So, since last week ng December, so yan yung mga napastart namin. At grabe, alam nyo ba yung dalawa dyan, nandito ngayon, taas naman yung kamay para, ayan, so nandyan si Brother Eugene at saka si Sis Doreen. At syempre, nasa na si Mike, yan, kanina, diba? Napa-on the spot na magpakilala. So all of them, sabi ko nga, posible pa talaga yun. Kasi minsan, di ba, minsan sa isang buwan, isa lang. Minsan nga, wala pa. Di ba? Pero you really have to do the work. Pero ito yan. Sa tingin nyo kaya? So, ibig sabihin, kung nagawa ng isa, kaya mo din, tama? Pero ito yung mas matindi dyan. Gusto nyo yung konting statistics? Kasi sa 8 na yan, alam nyo ba? Ready na kayo? Sa 8 na yan, alam nyo ba? Ay, ang bagal. Ang on the spot dyan, 7 out of 8 on the spot. Ito, konti pa. Sa 8 na yan, bibilangin ko pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 out of 8 cold market. Ano ibig sabihin ng cold market sa mga bago? Hindi namin siya kilala. Pero right there and then, di ba? So, ibig sabihin, hindi lang talaga para sa kakilala natin ng Yusana. You can really share Yusana to everyone. Kahit nakatabi mo lang. Kahit nakachat mo lang sa Facebook. Kahit nakachat mo lang sa LinkedIn. Di ba? At iba dyan, sa totoo lang, 5 out of 8 face-to-face presentation. I'm not saying na huwag kayong mag-Zoom. It's okay kasi sa totoo lang 3 out of 8 Zoom naman din talaga 'yan. Pero I'm just saying, wala namang it doesn't matter kung saan mo siya nakausap. Ang mahalaga nakausap mo siya. Ang mahirap wala kayong nakausap. Yun yung walang mangyayari talaga doon. So I'm just saying na kung gusto niyo talaga magkaroon ng resulta, you have to kailangan niyo makipag-usap. Okay? At hindi ibig sabihin 8 lang yung nakausap namin ha. Hindi. Pwedeng times 5 yung nakausap namin diyan. Pero I'm just saying sila yung nagtiwala sa amin on the spot. Okay? So, sinong gusto ng ganyan this week? Yan ang tanong ko. At ang tanong, yan, gusto nyo ba ng konting tips para magawa yan? Ayan. So, yan yung i-share ko sa inyo. At mukhang time's up na. Time's up na ba? Wala na yata ang time. Hanggang doon na lang. O hindi daw. Dinagdagan tayo ng time. So ito yan.
So, una kong tip, actually, una muna talaga, have the right mindset. So, pwede kayong magsulat, yan. So, pwede niyong picturean, pero madalas pag picture, hindi yan binabalikan. Pero pag sulat, nare-retain sa isipan. Okay? So, have the right mindset. Ano ba yung mindset talaga natin dito sa Sana? Be clear with your purpose and intention. Kasi minsan, pag mali yung purpose, mali yung intention, hindi mo magagawa ang Sana. Ano ba yung purpose natin dito sa Sana? Iba-iba tayo. Pero kami talaga, dumating kami talaga sa point na gusto talaga namin makapagpabago ng buhay ng ibang tao. Katulad namin na nagbago rin yung buhay ng Sana. So iba-iba ng entry point ang mga tao. Yung iba gusto ng travel, yun yung ibigay natin. Yung iba gusto ng extra income, yun yung ibigay natin. So, ano ibig kong sabihin? We have to listen to their needs. Kasi minsan, yan yung hindi natin ginagawa. Hindi tayo nakikinig. So, minsan ba na itanong nyo sa prospect nyo, yung hindi agad kayo ng, you means true, Sana means health. So, minsan kasi hindi kayo nakikipag-usap sa simula pa lang. Dapat alam nyo na talaga sa simula pa lang, ano ba yung pwede kong maibigay sa tao na to? Hindi yung pwede nyong makuha sa kanya. Tama ba? Dapat kung ano mo yung pwedeng maibigay nyo sa kanya. Depende yan. Meron kasi sa slide ko, madalas kong tinatanong, ano ba yung mas concern mo right now? Business ba? Ano ba yung mas concern mo right now? Health ba? Finances o parehas? So, dun sila sasagot. Pag sumagot na ng ganito, sa tingin mo bakit? So, dun na kami parang heart-to-heart talk na, talaga ganun. So, you have to listen. Yun pala yung concern niya right now. At kung hindi pa niya nasagot yan dun sa conversation na sa simula, dapat through the presentation, nakukuha niyo talaga yan. At hindi pwedeng sinabi lang niya, dapat narinig niyo. Kung po pwede nga, nagtitake notes pa kayo. Ganun. Okay? Kaya pag nagsabi yan ng sakit, alamin niyo, may sakit pala yung father niya. So we have to set that sa pahuli ko na sasabihin, di ba? So know their needs and provide a solution. Yan din talaga yung definition ng entrepreneurship. It's providing solution sa problema ng mga tao. Ang tanong, ginagawa ba talaga natin yan? Di ba? So yun yung isa sa tip. And once na malaman nyo talaga yung need ng isang tao, mas madali na magbigay ng solusyon. So ang hirap kasi manghula, di ba? Pero pag alam na natin kung ano yung gusto niya, yun ang bibigay natin. Di ba? Ang simple lang. Di ba? So that's tip number 1. So gusto niyo pa? May isa pa? Yan. So tip number 2. Ayan. Ay, dito pala. Yon. So better habits leads to better results. Anong ginawa kong pagbabago? Kasi syempre, walang magbabago ulit kung wala kang babaguhin. Di ba? Kasi ilang beses na rin, parang ang dami ko na naman talagang method how to do Sana business. Pero ano yung binago ko ngayon for these results? So yung daily mode of operation, sino dito everyday meron talagang numbers? Ilan yung kakausapin ko? Ilan yung i-invite ko? Ilan yung presentation ko? Ilan yung product movement ko? So you have to be intentional. Kasi pag hindi, bara-bara lang, bara-bara din yung income. Kung gusto niyo talaga na you have to make it professional. Tama ba sa trabaho, meron tayong quota? Meron tayong, sabihin natin, ang tawag doon, yung performance indices. Galing din ako sa corporate, wag kayong mag-alala. So, imagine sa sa corporate, kailangan ko halimbawa, meron akong budget dati na gustong gastusin. Kailangan kong gumastos ng 5 billion. Nagagalit ang boss ko pag hindi ko nagastos yung 5 billion. Di ba? Parang nakakaano. Dito, ang goal natin dito, kailangan natin kumita ng billion. So, di ba, tayong magagalit pag hindi kumikita ng billion na sarili natin, di ba? So, that's how we should perceive. Kasi imagine, negosyo na natin to mismo. Hindi to negosyo ng boss natin. Ba't hindi natin pagtrabahuhan to? Kasi sa atin ito. Okay? Know your daily numbers. At ito yung talagang, sabihin natin, medyo mahirap siya nung una. Pero when we made it a point na nag-decide kami na, sige, seryoso, nagde-daily time in po kami, personal, sa business. Ano ibig sabihin? Every day, nagta-time in po kami ng 9 a.m. So parang pinagpapalagay talaga namin yung Sana is our work. So every 9 a.m., dapat naka-selfie na kami dyan. Yan, i-monitor na kami ni Mentor Monet. Hindi pa nagta-time in. Diba? So, ibig sabihin, hindi pa ginagawa ang Sana. So, hindi yung basta, hindi basta nag-time in lang at saka nag-selfie. Dapat maayos ka na, no? Nasa work mode ka na. At madalas, nasa labas na kami magdadrive na. So, yun ang time in namin sa Sana. At every Monday, every Saturday, dapat may time in din kami dito sa office.
So we really made it sure na we are doing the business seriously. And ito, syempre, yung hindi mawawala, yung trainings at saka mga team huddles. Kasi dyan natin talaga makukuha yung tamang mindset natin sa negosyo. Tama ba? Hindi naman talaga lahat tayo pinanganak na entrepreneur. Hindi tayo talaga lahat nagsimula agad sa buhay na may business or yung ating mga magulang natin ay mga businessman. So walang nagtuturo sa atin about business and entrepreneurship. So dito natin makukuha talaga sa mga trainings at saka mga huddles natin, doon natin makukuha yung tamang mindset. Kasi once yung mindset natin align talaga dun sa ginagawa natin, mas mabilis natin siyang magagawa. Kasi pag, halimbawa, hindi ko naman sinasabi hindi tama yung mindset ng isang empleyado. Kasi ang madalas sa empleyado, kasi galing din ako doon, kahit ano pang mangyari sa buhay ko, kahit magtamad-tamaran ako, may income pa rin ako. Ganun kasi talaga sa employment. Pero ito yung matindi. Kahit sobrang sipag ko na sa employment, kahit hindi na ako natutulog sa employment, yun pa din yung makukuha ko. Diba? It's just the same results. Pero dito sa Usana, dito ko na-realize na dito, the more effort, the more focus, the more, lahat ng more na ibigay mo sa Usana, much more ang ibibigay sa'yo. Okay? So kung yun ang gusto mo, tama ba? You have to do more. You have to give more. You have to perform more. Kaya pag ginawa mo yun, gusto nyo ba, you have dollars more. Dollars more. Nawala yung ano. You have to earn more. Siyempre, you will earn more if you will give more sa negosyo natin. And yun yung ibibigay sa atin ng habits. At ang habits, paano nyo malalaman na habits yan? Yung tipong parang masama yung pakiramdam mo pag hindi mo siya ginawa. Parang paliligo, parang toothbrush. Pag dumating sa point na pag hindi kayo nagyusana sa isang araw, parang pakiramdam nyo, parang may kulang talaga. Teka lang, magpo-prospect ako. Teka lang, mag-invite ako. Ay, wala pa akong benta. Pag wala pa kayo sa point na yun, wala pa kayong habit. So, mahalaga yung habit dito. At imagine, ang sama talaga ng pakiramdam kung wala akong na-invite for a day. Yung wala man lang akong makausap na tao, as in, kahit kausap lang talaga, ang sama ng pakiramdam. As in, feeling ko talaga ang laki ng kasalanan ko sa sarili ko. As in, hindi ko, ako yung tipo na tao, pag, sabi ko, ang sipag ko sa trabaho, pag sa'yo sana nagtamad-tamaran ako, parang it's, sabi, kasalanan talaga siya for me. Okay, so, pero, I'm not, I'm not saying na ganun kayo, pero I have to be honest with you. Pag wala pa kayo sa ganung level, wala pa kayong Yusana, wala pa kayo sa Yusana talaga. Okay? So, next, tip number 3, wala nang time. Okay, bus na. So, ito naman yung kanina, in-emphasize ko na yun, learn the skills and just do it. So, hindi naman kailangang super galing natin talaga. Kasi tanda ko nga, nagsisimula pa lang kami sa Yusana, nakapagpa on the spot. Pero ano ba yung mahalaga dito? Yung gigil mo, yung energy mo. Yung makikita talaga ng tao na you are doing the business seriously. Okay? So, sabi nga dito, kailangan ba talaga ng quality prospects? Oo, syempre. We always tell them, quality prospects is really very good. Pero minsan, hindi mo rin malalaman yung quality hindi. So why not? I-prospect mo talaga lahat. Ako, ganun ako eh. I prospect everywhere, everybody. Kahit sabihin pa natin, minsan nga, may na-prospect ako, security guard. Tapos ngayon, bumibili sa akin ng products. Kasi nakipag-usap lang ako, wala naman akong intention talaga na ano. Tapos siya na yung nagtanong sa akin, anong ginagawa mo? Yung sana. Maganda yung vitamins namin. Parang gusto ko yan. Kailangan ko yan. So, yung mga ganun lang. So, you're not, ang intention mo naman talaga is to know them. Ano ba yung kailangan nila? Invitation, ito, marami nagsasabi, naku, hindi ko po kaya makipag-usap. You just have to talk with them. Hindi mo kailangan, at ang maganda dito, may mga skills tayo na pwede nyong gamitin. So, di ba, nadyan si Hello Roger, nadyan si Indirect, nadyan si Direct Approach. So, gamitin natin. Huwag na tayong masyadong magpakahirap pa. So, lahat pwedeng, kung ano yung tinuturo sa atin ng mga coaches and mentors natin, gamitin na natin. Okay? So, wag niyo na masyadong i-complicate yung mga bagay-bagay. Kasi the more complicated, the more maguguluhan yung prospects natin. Just invite. Okay? Kasi pag hindi mo yan in-invite, may ibang mag invite dyan. Yun ang masakit. Okay? And isa pa, best presentation. So, hindi naman lahat magaling mag-present. Pero I really suggest, galingan nyo kung kaya nyong galingan. Di ba? So, naalala ko ngayong grupo ni Apbebe. Di ba? Grabe, ang gagaling Nasaan dyan yung grupo ni Apbebe? Ang gagaling mag-present ng mga yan. Ako, panoorin nyo paano mag-present yung mga yan. So, and sabi ko nga, you always get better if you learn from the masters. Piliin nyo sino ba yung magagaling. Pakinggan nyo paano mag-present. Di ba? And keep doing it. Hindi kayo gagaling pag hindi nyo pa ulit-ulit ginagawa yung isang bagay.
Alam nyo kaya naman kayo magaling sa mga trabaho nyo kasi everyday ginagawa nyo yan eh. Di ba? Kasi for sure, nung nagsisimula kayo sa trabaho nyo, kamote din kayo dyan. Tama. And ganun din sa'yo sana. Huwag kayo masyado pa-frustrate sa simula. Ay, hindi ko po yan kayang gawin. Natural. Nagsisimula ka pa lang. So, expect something. Mag-expect ka ng mas malaki. Kung medyo matagal ka na, teka lang, 1 month ako sa'yo sana, dapat marunong na ako dyan. Di ba? And hindi ka gagaling, dapat pa ulit-ulit. Di ba? Sabi nga nila, repetition is the mother of learning. Di ba? So, hanggat hindi mo pinuulit, hindi ka magiging magaling. So, ang matindi dyan, pag naging magaling ka, di ba, ang maganda, maituturo mo yan sa next associates mo. Okay? And ito pa yung matindi. Ito, pahabol talaga to. Dapat talaga wala yun. Pero, know how to enroll. Minsan, nandiyan dyan yung prospect. Uy, paano ba ako mag-join dyan? Teka lang, hindi po marunong mag-enroll. May gulay. So, doon mo talaga makikita na if you're really serious about the business, yung enrollment, aralin mo na ngayon. Eh, what if may nakatabi ka sa sa bus? Di ba? Ay, parang gusto ko yung dala-dala mong yung Sana bag. Yung Sana bag lang, pay in na. Ang ganda. Di ba? Ay, gusto ko rin yan. Di ba? Paano ba mag-enroll dyan? Sige nga, pwede ba sa cellphone ko yan? O binigay na yung cellphone, hindi mo pa enroll. So, hindi mo pwedeng tawagin pa si upline. Upline, may mag-enroll daw. Ay, naku, offline. O, paano yan? Nandoon na, benta na dapat. So, parang alamin mo talaga yung basics for the enrollment. Sino dito ang kailangan pa mag-aral? Hindi pala tataas ang kamay. Sino dito? Ano bang tamang tanong doon? O sige na nga. So sabihin nyo na lang sa mga upline nyo turuan kayong mag-enroll online. Okay ba yon? Kaya nga online na ginawa nyo sana. Okay? So next na tayo. Ayan. Tip number 4, ask the right question. Ito yung matindi. Ang dami ko nakikita nagpe-present. Hindi ito ginagawa. Hindi tinatanong. Ako, nagalit na ako dyan. So, ito yung madalas na tinatanong ko as in ito, sunod-sunod lang. Okay? Diba, nagpe-present na tayo at lahat-lahat. Naibigay na natin lahat-lahat, yung products, yung ang sunod mo itatanong, oh friend, anong mas nagustuhan mo? Yung products ba, yung business o pareho? Siyempre, sasagot yan, pareho. O, di ba? Siyempre, sasagot yan ng pareho. Pag hindi na masagot ng pareho yan, di ibig sabihin, hindi ka magaling mag-present. O, makikita mo na. Okay? O, sunod naman, oh, friend, o sige, very good, nagusto mo parehas. Ano mas nagusto mo na package? Yung 300 o 500? O, yan. So, itatanong mo na yan. O, pwede din yung yung package ng, yung customized or yung hindi customized or yung promo package, ganyan. So, pwede din ganon. Kung ano yung pinresent mo na package, yung pagpipilian mo. So, pag sumagot yan, pwede ba yung 500 points? Oo naman, friend. Oh. Sunod naman, ano naman yung mas convenient sa'yo na payment method? Cash or credit card? Oh, di ba? Napasigaw ka na. Credit card. Oh, pag sinabing credit card, ano sunod mo itatanong? Yon, Mastercard or Visa. Kasi baka pala JBC yan. Ako, hindi mo ma-enroll. JCB ba? JCB, okay. So, pag nasagot na lahat na yan, sige friend, buksan ko na tong enrollment link. Ayan. So, help na kitang mag-enroll dito. Nagawa niyo na ba yun? Sino nakagawa na ng ganong style ng enrollment? So, dito talaga makita. At actually, dito ko lang din yung natutunan. Nanonood lang ako sa 9th floor. Ay, ganito pala mag-close ang mabilisan. On the spot. O, di ba? And ito yung mindset. If you will not ask, the answer will always be a no. Kasi hindi mo tinanong. So, paano malalaman? Bihira yung tao na magsasabi na, enroll na ako. Very good. Sana all, di ba? Pero hindi lahat ganun. Maraming tao talaga, hindi magsasabi, kasi pakipot pa yung mga yan. Ganun. Parang sa panliligaw. Di ba? Sino ba dito yung bagong propose? Nagpakipot pa. Di ba nag-yes na agad? Kasi tinanong, tama ba? Ganun lang yon. Pag tinanong ka, sasagot ka. Oo, wala akong sinasabi Ba't kayo kayo Okay. So, ganun lang yon. Pag hindi nyo tinanong, paano na yan? Walang forever pag hindi nyo tinanong. Tama? Okay? So, parang iba yung naging So, ask the right question. Hindi lang yan. Marami pang ibang question. During the presentation, may mga tanong pa dyan. Yun, sinabi ko nga, ano ba yung mas nagustuhan mo? Di ba?
So, sa sakit, aba, do you have any health concern? Ganyan, di ba? So, bakit nagustuhan mo yung Celsentials? Ba't nagustuhan mo yung Hepasil? So, further madidik dig deep mo yung yung kailangan talaga ng tao. So, pag may sinabi yung tao talaga na statement, kailangan alamin mo nun, sagutin mo ulit. Paano ba yung pagsagot ng ng mga tanong ng client? Halimbawa, yung parents ko kasi may diabetes. So pag sinabi niya, lagi mo ulitin, may diabetes, kailan pa? So medyo magaganon ka na. So once may sinabi, hindi yung, ay may diabetes, okay po. Then next po, may magaganon, bakit gano'n? So, may narinig akong ganun sa dyan sa 9 sabi ko, gusto ko nang doon sa president. Ganito po kasi yun. Ayan. So minsan kasi yung sarap pero yun, sabi ko, sayang naman, sale na yun. Di ba? Pinakawalan mo pa. So may mga kwento rin sa akin, hindi nagtatanong yan. Pagkatapos ng presentation, sige po, tatawagan po kita bukas. Anong tatawagan bukas? Nandiyan na nga, ikausap mo na, di ba? So wag ganun. Sayang. Nandun na nga eh. Nasa harapan mo na or nasa Zoom meeting na. Di ba? I-open mo na lang yung yung hub. Yan, wala na akong time. So, tip number 5 na tayo. Uy, ayos ka. Ay, ayaw na. Time's up na yata. Sige, please. Tip number 5, handle their objections well. Okay, ito yung sabihin natin, ibang training na to pero I suggest mag-attend kayo ng handling objections. So ano ba yung madalas na pwede kong i-tip sa inyo? Swabing kwento. Kasi dapat sa kwento nyo pa lang sa'yo sana, may nasasagot na kayo na common objection. Ano ba yung mga common objection natin? Wala akong pera, wala akong time, hindi ako magaling, mga ganyan, or hindi ko kaya yan, mga ganun. May asthma, o di ba? Ask my wife. So, yan, tip din, pag may asawa, ibit-bit mo na rin yung asawa para sila makapag-decide. Okay? So, alamin din natin yung mga classic closing stories. Hindi ko rin ito may story, pero alamin nyo ko sa mga mentors nyo, grabe. Every time may mga presentation, makinig kayo dun sa mga stories. Ano ba yung mga stories na pwede kong Yung kwento ng helicopter, narinig nyo na ba yun? Yung kwento ng, ano ba? Yung magtataho. O, sige. O, kung ano pa yung kwento na alam nyo, dapat alamin nyo yun. So, hindi ko na madidiscuss dito yun, no? Pero ito yun, i-anticipate nyo lagi yung common objections ng tao. At dapat, within the presentation, masagot yung tanong na to sa isip nila. Kahit hindi mo sinasabi. Dapat makita nila na masagot yung tanong na, is this real? Totoo ba talaga itong Yusana? So, dapat nasagot nila, oo naman. Will it work for me? Kung gagawin ko ba yan talaga? Magiging successful ba ako dyan? And ang tanong ko to, tutulungan mo ba talaga ako? Will you help me? At syempre, paano masasabi yun? So, is this real? Yan yung bonggang ABC about the products, the company, di ba? Will it work for me? Ipapakita mo talaga na this is doable, ang dami na nakagawa. Di ba? Ipapakita mo yung results, ganyan. And will you help me? Syempre, ipapakita mo yung support system, yung magiging game plan mo, if gagawin natin talaga yung negosyo, yung time na gagamitin natin siya, yung time na gagawin natin yung Yusana. So, everything, naka-prepared ka dyan sa mga tanong na yan. At dapat maintindihan nila na, parang at the end of the presentation, maramdaman nila na, parang gusto ko yan. Yung ganon, parang gusto ko yan. Parang ganon. Then, pwede rin yan, feeling ko kaya ko yan. Yun yung dapat maramdaman talaga ng prospect natin pag nakita nila yung presentation. At pag go na yan, tanungin mo na. Di ba? Ano yung mas nagustuhan mo? Yung products ba o yung business o pareho? Ganun na talaga. Diretso na. Okay? So, next. Sige. Kaya mo yan. Yung tip number 6, ito para sa mga nasa province, dun sa mga hindi na dito sa office. Bring products with you always. Kasi kami, we're building din sa Batangas. And ito, gumagana sa amin itong kaliwaan. Ano nyo ba yung kaliwaan? May produkto ka, bayaran mo na. Okay? Kasi people tend to decide immediately kung nakikita talaga nila yung products. Kaya sobrang simple sobrang swerte yung dito sa office. Kasi imagine, dito pa lang makikita nila, uy, may products ako makukuha after presentation. Walang kawala, hindi ako maloloko dito. Kasi may product. Sa province, medyo kakaiba doon. Hindi naman pwede natin sabihin, basta may dadating na product yan. Pero hindi lahat ganun Pero most of the people, gusto nila may tangible na nakikita. Okay? Kaya always bring products with you. And actually, ilan ba dun sa napresenta natin doon?
Sige, sa sunod na lang na slide. Nandun talaga, nag-on the spot kasi nakikita nila, ito po yung product na makukuha nyo. Okay? So, at least naka-ready ka. Actually, sa totoo lang, lagi kami may naka-ready na set ng 300 at 500 points. Nag-ano talaga kami dyan. Nag-invest talaga kami. Isang 300, isang 500, dala-dala namin yun every presentation. Kaya pag gusto nila, ito na po. Go na. Diba? Yung susunod doon, yun ulit yung pang-present namin sa susunod. So, ganun yung ginagawa namin sa province. Kasi syempre, hindi naman namin matatakbo agad ng Makati pag gusto agad nila ng products, di ba? Sasabihin pa namin, mga 3 to 5 days po dadating din yan. Ay, talaga ba? May mga ganun pa sila. Pero pag nandiyan na yung products, magbibilang na yung pera sa harapan mo. True yan. Yes, totoo po yan. At bubuksan mo na yung product sa harapan nila. Wala nang kawala. Mga ganun. Bukas na po, wala nang bawian. So, ganun po siya, no? Ano ba yan? Yun. So, ito po yung mga sample ng aking mga naging presentation this past week. Pero may mga Zoom din po. May mga face-to-face. So, ito yung sinasabi ko. Ayan. Ito, yung kina Bro Eugene. Dala-dala ko na po yung 300 points sa harapan nila. Binili na lang nila. Kasi nagkataon po, may nag-pay in ng 300 points, dala-dala ko. Nung nagpe-present po ako. Sabi ko, papalitan na lang ng products. So, mga ganyan po. Ito rin po, dala-dala na rin ito sa province, sa Mabini, Batangas po to. Dala-dala lang din namin yung yung products doon sa bahay. Actually, parang kulang lang na isang proxy. Okay na rin may isang kulang kaysa wala, di ba? Ang maganda nito, pag may kulang na products, pwede mong balikan. Mag-NDO naman tayo. Paano ko sa inyo yung proxy. Minsan, okay din na may kukulang. Para may NDO moment na agad kayo. Okay, so yan, may mga online din. So, isang kwento lang din na sabi ko nga, hindi naman talaga lahat ito dahil sa yung galing namin. Meron talagang moment talaga dito. Honestly, hindi ko na alam kung bakit siya nag-pay in. So, isang last kwento na talaga to. Meron ako na-presentan online. Actually, sa isang araw, parang pangatlong presentation ko na siya. Yung tipong sunod-sunod yung presentation, meron akong alas 3. Actually, ito yung alas 3 namin. Meron pa akong isang alas 7. Hindi ko na nalagay dyan. Then, merong isang alas 9. Ito. So, totoo lang, ayaw ko na mag-alas 9. Ang sakit na talaga sa lalamunan. Ako lahat na nagpe-present yan. Starting, products, complan, lahat. So, sabi ko, 9 o'clock na. May pay-in. Sa totoo lang, may pay-in na naman ako, di ba? Kung tiisipin nyo, sa totoo lang, may pay-in na naman. Pwedeng kota na siguro sa isang araw. Pero sabi ko, hindi. Isa pa. Isa pa. Siyempre, nandun ka sa Pero sa totoo lang, sobrang pagod na yan, 9 o'clock, talagang pumipigit na yung mata ko. Pero sabi ko, sige, isa pa. Pero ito yung nakakatawa dyan. Hindi naman nakakatawa. Ewan ko kung tatawa kayo. Di ba, nagpe-present ako. Sa sobrang kapaguran ko na, alam nyo ba, nung mga parang bago mag-products, naisipan ko, kailangan kong mag-rest kasi baka hindi na makarating ng dulo. I-rest ko yung lalamunan ko, magpe-play muna ako ng video. Alam nyo yung nangyari, nag-play ako ng video. Alam nyo na to eh. Alam nyo ba nakatulog ako? Literal. Nung napaganyan ako, sabi ko, shucks, ibang video na yung nagpe-play, hindi na yun sana. Sabi ko, grabe. Sabi ko, teka lang po. Parang hindi ko na alam. Buti na lang, nakapag-off ako ng camera. Kasi nakaganon ako na Sabi ko, nasaan ako? Tapos biglang nag-excuse na, naku, sorry, may pinuntahan ako, biglang mga ganyan. Pero imagine, sabi ko, sa totoo lang, medyo exhausted na. Pero of the end of presentation, nagtanong pa rin siya, paano mag-start? Talaga. Actually, parang sa totoo lang, okay, sige, nag-enroll kami, ganyan. Tapos, tapos na. So, okay, thank you. Parang ganun. As in, wala na talaga masyadong energy. Pero nung matutulog na ako, ito yung matindi. Ito yung matutulog na ako, syempre, nagising ng konti si Nina. Ano nangyari? Nag-on the spot eh. Talaga? Parang wala siya sa sarili niya. Talaga na gano'n? So parang naging lang talaga na, And ito talaga naramdaman ko, si Lord na talaga yon. Hindi ko naman talaga inaano na, hindi na ako yun eh. Actually, wala na akong masyadong sabihin na natin. Bigay na lang talaga yun. Sabi ko, sige na nga.
So, parang ito yung parang sabi sa akin ni Lord, siguro, o sige na nga, pagod ka na rin naman. Bigay ko na rin yan sa'yo. So parang it's something lang na I really believe nakikita ni Lord lahat. Nakita niya yung effort natin, yung pagod natin. Sabihin natin, hindi naman lahat ng effort natin, hindi naman lahat ng pagod natin. Sa totoo lang, may results, di ba? Hindi lang, minsan nga nagpupunta kami sa 3 presentation, iba-iba pang location yun, walang nangyayari. Di ba? Pero I believe nakikita pa rin ni Lord yun. Ay, okay lang yan. Gagaling din kayo dyan. Matututunan nyo din yan. Pero pag si Lord na yung gumawa, kahit ano pang mangyari, ibibigay yan ni Lord. Ano? So, yun lang. And I always believe, lahat ng yan, kailangan pa rin ng action. Hindi naman po pwedeng puro, I believe in, naniniwala ako, ibibigay ni Lord. Hindi. Ibibigay yan ni Lord pag may ginagawa ka papunta doon sa gusto mo. Ano? And, ayun na. So, I always, yan nga, sabi ko, pray, believe, di ba? Kasi kailangan mo lang talagang ako talaga, every time na meron akong presentation, nagpo-prospect, nag-i-invite, nagpe-pray talaga ako, Lord, ipakilala mo naman sa akin yung mga tao na gusto ng iyo sana. Lord, give me the right words sa presentation ko ngayon. Di ba? And, yun, nawala na. So, pero yun nga, thank you so much and hopefully nakapag-ano ko sa inyong value this week. To God be all the glory. Thank you po.